Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Berado ko. At syempre sa ating kapatuloy, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre binabati din po natin ang ating mga Epipanyo supporters, lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa abroad, Luzon, Visayas, Mindanao, ng mga Pilipino na lagi po sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan ay napakahalaga pa ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po yung tungkol po sa naging debate po ni Atty. Clark Castro, maging ito ni Sayad Bay, na kung saan po ay talagang nagkalat ho ng kahihiyan itong si Bayad Bay doon sa naganap na debate, na kung saan nagmukha pong tanga, nagmukha pong engot, nagmukha pong bobong asong malaking mata. Okay, para mabigyan po agad natin ito na matinding bera, dahil ito't panoorin muna po natin itong video ito na kung saan talagang tawa po ako nagtawa dito. Napakatanga po pala talaga nito ni Bayad Bay, Kala mo kung sino, tira ng tira, banat ng banat, wala naman palang ibabanat talaga. So may sayad pala talaga to, manang-mana sa amo niya. So when you said na walang utos galing sa taas, okay, paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know, ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas? Did you communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual? Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. So, yan, malinaw po sa inyong pandinig, malinaw po siguro sa inyong nakikita yung naging debate po nito ni Sayad Bay, maging ating minamahal na attorney, Clark Castro. So, tinanong po siya ni Atty. Clark Castro at ang sabi po ni Atty. Clark Castro, so when you said na walang utos galing sa taas, so yun po yung tanong ni Atty. Castro dito po kay Sayad Bay. Tapos tinanong siya, ano ang ginawa mo para ma-verify ito? Meron ka bang pinatutungkulan nito?
mainstream ba o ito'y network? Ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito? Para yung sinabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo. So napakaganda po ng tanong, mga minamahal ko mga kababayan. Ang pinakapunto po ng tanong ni Atty. Claire Castro, paano na-verify o paano nalaman o paano natitiyak ni Sayad Bay na walang utos galing sa taas? Diba? Paano niya natitiyak? Samantalang wala siya doon sa pangyayari, wala siya doon sa mismong area na kung saan yun yung tinatopic niya doon sa kanyang vlog. So, tinanong din po ni Atty. Claire Castro, saan ba galing yung sinasabi niya na walang utos galing sa taas? Yan ba ay galing sa social media o galing sa ibang network? Kasi, di ba? Kasi kadalasan yun naman ang nandoon lagi. Di ba? Mga media. So, maaaring meron siyang connection, maaaring may kilala siya na pwedeng magbato sa kanya. No? So, pero, alam niyo ba kung ano naging sagot ni Bayad Bay o nito ni Sayad Bay? Sabi po niya, kailangan po nating tignan ang mga pangyayari. O sa kanya nang galing yan, kailangan nating tignan ang mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. So sabi niya yun, napaka-obvious daw. Obvious sa social media, lumabas. So ang kanyang basihan dito, kung ano yung lumalabas sa social media. Kung ito ang pinapatukuyan ni ma'am na may baril ang mga pulis. So tama po siya. Pero sinita po siya ni Atty. Castro dahil tila malayo po yung sagot ni Sayad Bay sa tanong po ni Atty. Castro. Sabi po ni Atty. Castro, kung di po ako nagkakamali, yun po sa aking pagkakaalala, I would like to cut Mr. Byron. Yan po yung naalala ko na sinabi niya. So, sa madaling salita, inulit po ni Atty. Castro yung kanyang tanong at sabi niya, my only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang utos galing sa taas? We don't have to mention to event. I just want to know, o gusto ko lang malaman. Yan ang sabi niya ni Atty. Castro. Ano ang ginawa mo para malaman na walang utos galing sa taas? Did you ever communicate with the owners o kung sino man yung taas na sinasabi mo? So, agad pong sumagot itong si Bayad Bay at sabi pa nga niya, ini-explain nga daw niya pero kinat nga siya dahil siyempre kakat talaga siya dahil wala sa hulog yung sagot niya malayo dun sa tanong ni Atty. Claire Castro. So, ayon po dito kay Sayad Bay, yung mga circumstance daw sa tingin daw niya at sa opinion niya ay organisadong hindi pinalabas sa mainstream media. So, kaya ang ginagawa daw niya nung napanood niya yung mensahe daw ng ating mahal na Pangulo, sabi niya, sandali, may mali yata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So, sa suma total, minamali pa niya ang ating mahal na Pangulo. Hindi ikaw na magpangulo, di ba? So, minamali niya. So, binara po siya agad ni Atty. Castro. So, sabi po ni Atty. Castro, so it's just your opinion or opinion mo lang. Yan po ang yung ibig sabihin po ni Atty. Claire Castro. So do you not have any proof na walang utos galing sa taas? Kasi iyan ang sinabi mo in your making it factual o sa ginagawa mong totoo. So, as of the moment, kaya sa ngayon, sabi niya, it's just your opinion. So, ibig sabihin po nun, opinion mo lang. So, sumagot po itong si Sayad Bay. Sabi po ni Bayad Bay, ma'am, wala po akong binanggit na factual. Paulit-ulit daw sinasabi nito ni Sayad Bay na it is my opinion. So, opinion niya lang yon. Pero, binira po siya agad ni Atty. Castro kasi nahalata ni Atty. Castro, teka, gustong lumusot nitong
longest na to. So, binara po siya agad ni Atty. Castro na nagsasabing, kanino po sinabi niyo, kanina po sinabi ninyo kanina na mayroon kayong nakausap at sinabi na hindi iyan inilabas dahil ang sabi walang utos galing sa taas. So it's just your opinion. So tinanong siya kung yan ba'y opinion mo lang. So agad pong sumagot itong si Sayed Bay. Agad po siyang sumagot at ang sabi, wala po akong sinabing may nakausap ako. So tinatanggi na po niya, mga minamahal ko mga kababayan, tinatanggi niya na. So bagamat halatang halata na mayroon siyang nakausap bago niya inilabas yung kanyang mga sinabi no, sa kanyang vlog. Pero sumagot po agad itong si Atty. Claire, siyempre hindi naman papatalo to ano. At ang sabi niya dito po kay Sayed Bay, so it's not your opinion. So sumagot po agad itong si Bayad Bay o si Sayed Bay. Yes ma'am, yun, nahuli na. Kumagat na ngayon, nadala na si Sayed Bay. So bumira po agad si Atty. Claire na nagsasabi, so this is not factual o kaya hindi ito makatotohanan. Alam nyo kung ano ang naging sagot ni Sayed Bay? Yes ma'am. So yun, sapul siya. 2 beses hindi naramdaman ni Sayed Bay na 2 beses na siyang sinasapul o tinitira o nahuhuli ni Atty. Claire Castro. So sabi po nitong tulong isa, so sabi po ni Atty. Castro, so you cannot prove na walang utos galing sa taas. Alam niyo kung anong sagot dito ni Sayed Bay? Yes ma'am, yes si Sayed Bay dahil huling huli na. So sabi po ng ating magiting at talagang matalinong tagapagsalita ng ating mahal na Pangulo, opinion mo lang ito. So sabi naman po nito ni Sayed Bay, yes, opinion ko po lamang ito. Kahit po ako nagbablog, yung salita pa niya parang Bisayang di mo maintindihan, kahit po ako nagbablog po, parang asawa lang ni Digong, di ba? Pasok yung so may Sayed talaga. So sabi pa po ni Sayed Bay, laging nagre-react daw siya lamang. Kasi nilagay niya ng lamang Laging sabi niya, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko po na ito'y aking opinion. Pero marami po ako napanood na hindi po opinion yung ginagawa niya. Lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulo, tinitira niya, binabastos niya, winawalang niya, tinatarantado niya, sumasabay siya sa paninira ni Maharlika, sumasakay siya sa paninira ng ating mga kalaban. So, walang opinion doon. Yun ay brutal na paninira at talagang paninira sa ating administrasyon. So, balikan po natin yung mga pinag-usapan nila. Nang sa ganun, ay mabigyan po natin ng matinding birada. So, sabi po dito mga minamahal ko mga kababayan, sabi po ni Bayad Bay dun sa kanyang sagot kanina, doon po sa ating butihing tagapagsalita, kailangan daw nating tignan. Sabi niya, kailangan natin tignan ang mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. So sinabi niya, napaka-obvious. Obvious sa social media lumabas. So, alam niyo sa korte, mga kababayan, hindi po ito tatanggapin Bakit? Ang tanong kasi, ang hinahanap kasi at ang gustong makita o gustong mailatag ni Atty. Castro na mailatag nito ni Bayad Bay o Sayed Bay, yung mapatunayan niya sa sarili niya na kaya niya sinabi yun dahil nandoon siya.
So, ang basihan po nito ni Bayadbay, yung kanya lamang nakikita doon sa social media. Sabihin, nanonood siya ng balita. So, kung ano lang siguro, kung ano lang yung nakita niya doon at kung ano rin yung sinabi ng mga tao, ako naniniwala ko involved dito so mga sinasabi niya, alam ko, yung mga panahon na yun, nagre-report sa kanya, mga tao ni Kibulok, di ba? So, hindi lang niya madiretso, hindi niya maamin, hindi niya masabi kung sino talaga yung nagsabi sa kanya. Pero, ang ano po kasi dito, yung personal na siya mismo ang nakasaksi. Kasi sinabi nga po dito, pinag-uusapan po dito mga minamahal kong mga kababayan, wala daw utos galing sa taas. So, ibig sabihin, kaya daw hindi nilalabas ng media yung katotohanan na may dalang armas yung mga pulis dahil daw sa walang utos galing sa ating mahal na Pangulo. Yan po yung ano dito huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Involved po dito, may kinalaman po dito, gusto nilang sabihin dito na kontrolado ng ating mahal na Pangulo ang mga media. So, hindi po totoo yan. Kasi kung kontrolado po ng ating mahal na Pangulong media, edi sana wala tayong nakikita o napapanood na fake news mula sa tawag na to, yung sa Iglesia ni Cristo, Channel 25 o yung Net 25 o wala tayong nakikita na o napapanood na fake news mula sa SMNI. Ay sa bagay, wala na palang SMNI, no? Wala na palang prangkisa yan. So, hindi po totoo yun. Kaya nga po, pinapaprove ni Attorney Claire Castro dito po kay Sayadbay kung saan niya nakuha yung ini-issue niya, sinasabi niya na walang utos galing sa taas. Kaya hindi nilalabas ng mga media yung kanilang nakikita. No? So, gusto po kasi sabihin ni Sayadbay na takot ang mga media na ilabas yung kanilang mga nakikita. No? Kasi parang pinagmumukha nila na berdugo ang ating mahal na Pangulo. Pero hindi po ganun Alam po ng lahat na napakabait, napakamahinhin, kalmado ang ating mahal na Pangulo. Never po siya naglabas ng mga maanghang na salita, masasakit na salita, maging ang pagbabanta, bagamat nakatanggap siya ng mga pagbabanta mula kay Sara Bolate, never po niyang ginaya yung mga Duterte, never niyang ginaya yung kanilang mga kabulastugan, kagaguhan, kahayupan, yung kanilang mga kawalangan. Never pong ginawa iyon ng ating mahal na Pangulo. So, saksi po ang buong bansa kung ano ang ating mahal na Pangulo, kung ano at sino siya, kung paano siya mag-deliver ng kanyang salita, paano siya gumalaw, paano siya mag-isip. Hindi po siya katulad ng mga bangag dyan na nagsasabing bangag ating mga mahal na Pangulo, pero ang totoo sila yung bangag dahil kitang-kita po sa kanilang mga galawan. So, dito po, mga minamahal ko mga kababayan, klarong-klaro po na nagkalat lamang po ng kasinungalingan, nagkalat lamang po ng kahihiyan. So sigurado ako pahiya ito si Sayadbay kasi kitang-kita po na inamin niya, wala na nga siyang ibang nasabi doon kundi yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, pero po doon sa vlog niya akala mo talaga napakamagaling niya. Dito hindi na mamalaya ni Sayadbay na 2 puntos na si Attorney Claire Castro na inililitaw na sinungaling itong hayop na to. Diba? Ito sabi niya, diba, wala daw siyang sinasabing factual. Sa totoo lang, hindi kailangan na sabihin mo na, di ba, halata bago ka naglabas ng iyong salita, mayroong pinanggalingan yung sinasabi mo. Di ba? Mayroong pinanggalingan. Hindi mo naman sasabihin yan kung walang pinanggalingan yun So, hindi nalimutan yata ni Sayadbay na attorney yung kausap niya, bihasa, magaling, matalino, matinig pagdating sa pagtatanong. Kaya nga kung ako, milyonaryo lang ako, no? Tapos may kaso ako. Kung totoong may kaso ako, itong kukunin kong abogada Pero salamat na lang sa Diyos sa kabila ng mga paninira sa akin. Kahapon lamang po galing tayo sa NBI sa mga bumisita tayo sa mga police station dahil nga po sa tayo po ay mahirap na po kasi. Kaya nga po, ako natatawa na lang ako sa ginagawa ng mga kalaban natin sa ating. Sabi nila, ganito, 100 ako, ganito, ganyan. Sobrang natatawa na lang ako. Pero awa naman po ng Diyos. Habang tayo po'y tinitira, tayo po'y pinagpapala. Pero sabi ko nga, kung ating mahal na Pangulo ay sinisiraan,
winawasak, hindi na po ako magtataka. Eh kung ating mahal na Pangulo nga na nasa mataas na posisyon na gusto pang pababain, wasakin, ako pa kaya na isang maliit at isang, di ba, ordinaryong tao lang. So, pero ganun pa man dito po, halatang halata po na talagang basag na basag, pahiyang pahiya si Sayad Bay. So, ganun pa man, antabayanan po natin yung iba pang mga pangyayari sa naganap po na debate. Kung di po ako nagkakamali, meron pa nga siyang isang nakausap doon na talagang supalpal siya, no? So dahil sa ang oras po natin limitado lang dahil po wala naman tayong wifi, so muli po babalikan na lang po natin at bibigyan natin ng reaksyon o birada yung mga kaganapan na nangyari doon. So muli po tuloy po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.